Nung unang salta ko rito, sabi ng mga tao, Taogama, pangit yan, magulo yan, away, basta gulero. Kaya nga po yung pinapakita namin sa kanila, gumagawa po kami ng tulong gawa para po masabi ng ibang tao na, ay, nagkamali pala ako, hindi pala sila ganyan. Arriba Taogama! Ako po si Jeffrey Centino, natira sa Barangay Gaya-Gaya, San Jose del Monte, Bulacan. Member po ng Triskelion Taogama Pi, Community Chapter Taberville 6. Nakapasok ako ng prat sa Taogama Pi 18 sa Dipolog, La Libertad, Zamboanga del Norte. Paano niyo po nalaman yun? Tungkol muna doon sa Kasi yung ano ko, yung tatay ko, member din siya doon. Inagustuhan ko kasi sa kanya, yung tatay ko, yung mga ginagawa nila, sinasama nila ako, yung nagpipiding sila doon, sa school ng sa lugar ng tatay ko, nagbibigay sila, school supply, feeding. Nag-ano rin sila, community. Kaya yung nasa isip ko, parang gusto ko nang pumasok. Kasi gusto ko siyang ma-apply sa sarili ko. Kung ano yung talagang paternity na pinasukan ko. Pagkakaalam kasi ng iba, ang paternity ng Triskelion talagang yung iba magulo, basag ulo, mga ibang part nag-away-away. Pero yung sa ano naman, depende lang po yun sa chapter, talagang matatag, tsaka merong sariling paninindigan. Saglit lang po kasi nung sa Dipolog ako, La Libertad, Zamboanga del Norte, saglit lang ako kasi kinuha po ako ng nanay ko eh. Parang dito lang po ako talagang nahubog talaga. Nung napunta po yung nanay ko rito, nagkatrabaho sa Tri-State. Kinuha niya po kami. Diyan po kami nakatira sa may Sauyo, C5 ngayon. Doon po kami dati. Bali, na-demolish kasi ginawa siya ng C5. Binayaran yung mga bahay, tapos pinaalis. Tapos po, mayroong programa yung NHA na relocate. Kaya po nalipat po kami rito sa Barangay Gaya-Gaya. Kaso nga lang po, napakahirap ng buhay dito. Parang nakakailang. Kasi bagong salta sa lugar, kailangan mo talaga makisama sa mga tao. Kailangan mo silang pakisamahan kasi dito yung mga tao dito, kanya-kanya silang pinanggalingang lugar. Hindi natin alam kung ano yung mga ugali nila dito po sa community. Talagang mahirap pag hindi magsama-sama, pag walang lakas. Pag isa lang yung gumagawa, talagang mahirap. Mahirap po ba mabuhay dito sa lugar? Mahirap po talaga. Pero naman po, pag meron kang sariling dito, tricycle, tricycle driver. Kaso nga lang po, kolorum pa. Sa palaran sa tungko, para meron lang makain yung mga pamilya. Yung kuryente po, na po yan? Magdadalawang taon na po, pero malapit na po yung buksan. Mga June. Tsaka po yung tubig. Sabay po yan. May binabayaran po kayo tubig ko rin. Sa ngayon po wala pa, tempo pa lang. Tuwing gabi lang po, 15 pesos. Tapos, ang isang buwan, 420. Pag hindi ka makabayad ng Sa kuryente po yan. Sa generator. Pag hindi ka makabayad ng mga 2 buwan, putol ka na. Kasi yung pinababayad na 15 pesos a day,
pang ano yun, pang pambili ng diesel para magkaroon ng kuryente. Ganda po yung lifetime. Yung tubig po, nag-iigib po kami sa may taas, sa may school. Ano po, 5 pesos isang container. Yung sa upa po nung bahay, magkano binabayaran? Libre po siya ng 1 taon. Pagkatapos, magbabayad ka na ng 200 taga isang buwan. 200 ng 200. Hanggang 25 years mo siyang babayaran. Tapos ng 25 years sa'yo na yung bahay. Opo. Ano po trabaho niyo pala ngayon? Pagkabukas ng school na to, service sa mga bata. Tricycle po. Tricycle service po. 100 isang bata sa isang linggo. Pagka biyahe, Kasya naman po sa pangailangan ng board. kulang nga po talaga kasi yung tricycle, hindi po yun sa akin boundary. 600 isang linggo. Yung kinikita ko na 1-2 isang linggo, bawas sa boundary, tapos pambayad utang, panibagong biyahe na naman sa gabi. Para meron lang kaming pangkain kinabukasan, tapos biyahe ulit. Mahirap po. Maganda po sana kung kung meron kang sariling tricycle. Mas mahal yung buhay mo kasi wala kang inanong oras Pag babiyahe ka, pag gusto mo lang. Tapos yung kita, sa'yo na. Hindi na mapunta sa ibang tao. Pagdating niyo po dito, paano nagkita-kita yun? Nag-shot po ako ng project ko, tapos naglakad ako doon. Mayroong isang Brad na si Brad Omar. Kinamayan niya ako, yung sinagot ko, sabi, Tol, Brad ka, Tol. Ayaw mo, Tol, yung mga ibang Brad dito, makikilala ka rin. Yung pinakilala ako. Masaya kasi tinanggap nila ako. Kahit bago pa lang ako sa lugar na to, at least meron akong mga talagang pag anong oras na mangyari, meron akong mapuntahan. Tol, baka pwede naman dyan na emergency sa asawa ko. Meron akong agad malapitan. So masasabi niyo po na mas lumali yung adjustment niyo dun sa lugar dahil sa traffic? Kasi yung prat, mas maganda kung sa sa tamang daan. So pag namaling daan ka, maano ka sa mga basagulo. Yung sama-sama, nagkakaisa. Kasi kami dito, nagkakaisa kami. Kahit na sobrang hirap ng buhay, Brad, yung asawa ko, Brad, nagkasakit. Sige, Tol, merong kay Brad, kuha ko doon ng pangbiling gamot sa pondo. Bayaran mo na lang pag nakapera ka. Pero hindi naman namin inaano na pag yung lang, hindi po pwede. Yung lang talaga. Pangkain nila, emergency, pambili namin ng gamot, oras na may nagkasakit sa amin, doon namin kinukuha yung pera. Pag nanganak yung asawa ko, yun, kinukuha namin. Para maano namin sa ospital, para pagdating sa ospital, meron kaming kahit kunting pera, meron kaming pambayad sa doktor na pagbigyan ng reseta, panggamot agad Yun yung inaano namin. Ilan po kayo dito ngayon sa lugar mo? Dito po 60 plus.
Hindi pa kasama yung mga seniority, mga welcome, hindi pa kasama. Pero yung pinaka-active namin ngayon, nasa 35 o 30. Kasi yung iba kasi sa ano na, sa Quezon City, pumapasok, stay in sila. Mga ilang taon po yung bracket? Ilan, ano po, may 45, 47, 47 pa ang pinakabatang member namin 18. Hindi po kami nagpapasok ng 17, di po. Ano po sa amin yun bawal sa amin. Tsaka hindi po kami nag-racing ngayon kasi meron pa kaming anti-racing law. Hindi po kami baka bawal kasi. Ito po si Brad Hunter, Brad Ato, si Brad Nash, Brad Jazz, Brad